Ang nakatagong lihim sa Surah Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong kapatid na Muslim at ating mga kaibigang non-Muslim, huwag kalimutang mag-follow, like at share upang makatanggap ng mga pinakabagong Islamic teachings at lectures. Ako muli si Be Inspired at sa araw na ito ay tatalakayin natin ang isa sa pinakaminamahal, pinakabinabasa at pinakapinagninilayang kabanata ng marangal na Quran, ang Surah Yasin. Ngunit may isang tanong na madalas itanong ng marami. Bakit tinatawag na puso ng Quran ang Surah Yasin? Ano ang nakatagong lihim nito? Ano ang kasaysayan ng pagkakababa nito? At ano ang sinabi ni Allah Azza wa Jal at ni Propeta Muhammad? Sumakanya nawa ang kapayapaan tungkol sa kabanatang ito. Sa video na ito, hindi lamang natin babasahin ang mga talata. Ating uunawain ang malalim na mensahe ng Surah Yasin, ang mensahe ng pananampalataya, muling pagkabuhay awa ni Allah, at pag-asa para sa bawat pusong naghahanap ng katotohanan. Ano ang Surah Yasin? Ang Surah Yasin ay ang ika-36 na kabanata ng marangal na Quran at binubuo ng 83 na talata. Karamihan sa mga eskolar ay nagsasabing ito ay isang Makkan surah. Ibig sabihin, ibinaba ito bago ang Hijrah o paglipat ni Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan mula Makkah patungong Madina. Ito ay ipinahayag sa panahon na matindi ang pagtanggi ng mga Quraysh sa mensahe ng Islam. Ang mga Muslim noon ay inuusig, minamaliit at pinagtatawanan. Sa gitna ng kadilimang iyon, ibinaba ni Allah Azza wa Jal ang Surah Yasin bilang liwanag, paalala, at pagpapalakas ng pananampalataya. Ang kahulugan ng Yasin, isa sa mga nakatagong hiwaga ng surah na ito, ay ang mismong pangalan nito. Surah Yasin chapter 36 verses 1 to 3. Yasin, wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin, sumusumpa ako sa marunong na Quran. Tunay na ikaw ay kabilang sa mga isinugong propeta. Yasin, by the wise Quran. Indeed, you are truly among the messengers. Paliwanag, ang Yasin ay kabilang sa mga tinatawag na huruf muqatta'at o mga hiwa-hiwalay na titik sa simula ng ilang sura. Maraming scholar ang nagsabi na ang tunay na kahulugan nito ay tanging si Allah lamang ang ganap na nakaalam. Ngunit may mga ulat mula sa ilang scholar na ito ay isang marangal na pagtawag kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang unang lihim ng Surah Yasin ay ito. Ang kabanatang ito ay nagsisimula sa isang hiwagang tanging ang lumikha ang ganap na nakaalam, na para bang ipinapaalala sa atin na may mga bagay na lampas sa kakayahan ng isip ng tao. Bakit tinawag na puso ng Quran? May hadith na madalas banggitin ng mga scholar. Inna likulli shay'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Hadith, Jami at Tirmidhi. Katotohanan, ang bawat bagay ay may puso, at ang puso ng Quran ay Yasin. Indeed, everything has a heart, and the heart of the Quran is Yasin. Paliwanag, bagamat may pagtalakay ang mga eskolar tungkol sa antas ng hadith na ito, matagal na itong ginagamit upang ipakita ang natatanging lugar ng Surah Yasin sa puso ng mga mananampalataya. Bakit puso? Dahil ang puso ang sentro ng buhay. At ang Surah Yasin ay tila naglalaman ng mga pangunahing mensahe ng Quran, tauhid o paniniwala sa nag-iisang Diyos, propesya, muling pagkabuhay, araw ng paghuhukom, awa ni Allah, at ang kapalaran ng mga tumanggap at tumanggi sa katotohanan, ang kasaysayan ng mga mamamayan ng bayan. Isa sa pinakamalalim na bahagi ng Surah Yasin ay ang kwento ng isang bayan na pinadalhan ng mga sugo. Surah Yasin chapter 36 verses 13 to 14. Wadrib lahum mathalan ashab al-qaryah idh jahal mursalun idh arsalna ilayhim ithnayn fakadhabuhuma fazzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Magbigay ka sa kanila ng halimbawa ng mga mamamayan ng bayan nang dumating sa kanila ang mga sugo. Nang aming ipadala sa kanila ang dalawang sugo, itinanggi nila ang mga ito, kaya pinalakas namin sila ng ikatlong sugo, and present to them the example of the people of the city when the messengers came to it. When we sent to them 2 messengers, they denied them, so we strengthened them with a third. Paliwanag, ayon sa maraming mufassir, ang bayang ito ay iniuugnay sa Antioch, bagamat may pagkakaiba sa detalye ng mga scholar. Ang mahalagang aral ay hindi ang pangalan ng lungsod, kundi ang reaksyon ng mga tao sa katotohanan. Dumating ang mga sugo dala ang gabay, ngunit sila ay tinanggihan. Isang taong nagmamahal sa katotohanan. Sa gitna ng pagtanggi, may isang lalaki na tumakbo mula sa malayong bahagi ng bayan. Surah Yasin chapter 36 verse 20.
وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلُونَ. At may dumating mula sa pinakamalayong bahagi ng lungsod na isang lalaki na nagmamadaling nagsabi, "O aking mga kababayan, sundin ninyo ang mga sugo." And there came from the farthest part of the city a man running. He said, "O my people, follow the messengers." Paliwanag. Ayon sa mga ulat ng mga eskolar, ang lalaking ito ay kilala bilang Habib an-Najjar. Hindi siya propeta. Isa lamang siyang ordinaryong tao na nakilala ang katotohanan at handang ipagtanggol ito kahit kapalit ang kanyang buhay. Ito ang isa sa pinakamagandang aral ng Surah Yasin. Hindi kailangan maging sikat o makapangyarihan upang maging tagapagtanggol ng katotohanan. Ang pinakamalungkot at pinakamagandang tagpo, dahil sa kanyang paninindigan, pinatay siya ng kanyang mga kababayan. Ngunit ano ang unang sinabi sa kanya pagkatapos ng kamatayan? Surah Yasin chapter 36 verses 26 to 27. "Qila udkhulil jannah." Qala ya layta qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sinabi, "Pumasok ka sa paraiso." Siya ay nagsabi, "Nais ko sanang malaman ito ng aking mga kababayan kung paano ako pinatawad ng aking Panginoon at ginawa akong kabilang sa mga pinarangalan." It was said, "Enter paradise." He said, "If only my people knew how my Lord has forgiven me and made me among the honored." Paliwanag. Pansinin ang kagandahan ng kanyang puso. Kahit pinatay siya ng kanyang mga kababayan, ang una niyang iniisip ay hindi paghihiganti, kundi sana ay malaman nila ang awa ni Allah. Ito ang lihim ng tunay na pananampalataya, ang pusong puno ng habag kahit sa mga tumanggi rito, ang lihim ng muling pagkabuhay. Isa sa pangunahing mensahe ng Surah Yasin ay ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Ang mga Quraysh noon ay nagtatanong, paano bubuhayin ang mga butong naging alabok na? Sinagot sila ni Allah. Surah Yasin chapter 36 verses 78 to 79. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Nagbigay siya sa amin ng halimbawa at nakalimutan niya ang sarili niyang pagkalikha. Sinabi niya, "Sino ang bubuhay sa mga butong ito kapag sila ay naging durog na?" Sabihin mo, bubuhayin sila ng siyang lumikha sa kanila sa unang pagkakataon at siya ay ganap na nakaalam sa bawat nilikha. And he presents for us an example and forgets his own creation. He says, "Who will give life to bones while they are disintegrated?" Say, "He who created them the first time will give them life, and he is knowing of every creation." Paliwanag. Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang lohika ng Quran. Kung kayang likhain ni Allah ang tao mula sa wala, mas madali para sa kanya ang ibalik ito pagkatapos ng kamatayan. Ang kapangyarihan ni Allah. Ang Surah Yasin ay nagtatapos sa isang talatang madalas basahin ng mga Muslim sa panahon ng kahirapan. Surah Yasin chapter 36 verse 82. "Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun." Katotohanan, ang kanyang utos kapag ninais niya ang isang bagay ay sabihin lamang dito, "Maging," at ito ay nagiging ganap. Indeed, his command when he intends a thing is only that he says to it be and it is. Paliwanag. Ito ang pinakadakilang lihim ng Surah Yasin. Ang Allah na lumikha ng kalangitan, lupa, mga bituin, at mismong puso mo ay hindi nalilimitahan ng imposible. Ang problema na tila imposibleng malutas para sa tao ay napakadali para kay Allah Azza wa Jal. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad tungkol sa Surah Yasin? May hadith na nagsasabing, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Hadith, Sunan Abi Dawud. Basahin ninyo ang Yasin para sa inyong mga namamatay. Recite Yasin over your dying ones. Paliwanag. Maraming eskolar ang nagsabi na ang Surah Yasin ay nagdadala ng paalala tungkol sa awa ni Allah, muling pagkabuhay, paraiso, at pag-asa sa huling sandali ng buhay. Kaya ito ay madalas basahin upang palakasin ang puso ng taong malapit ng humarap kay Allah. Ang tunay na nakatagong lihim, mga kapatid, pagkatapos nating pag-aralan ang kasaysayan at mga talata, ano nga ba ang tunay na nakatagong lihim ng Surah Yasin? Hindi ito isang mahiwagang anting-anting. Hindi ito simpleng kabanata na babasahin lamang para sa material na kahilingan. Ang tunay na lihim nito ay ito. Ginigising nito ang pusong nakalimot kay Allah. Pinapaalala nito na ang buhay ay panandalian. Pinatutunayan nito na may araw ng paghuhukom. At itinuturo nito na ang awa ni Allah ay mas malawak kaysa sa ating mga kasalanan. Motivational message by Be Inspired. Mga minamahal kong kapatid na Muslim at mga kaibigang non-Muslim, kung ikaw ay pagod na sa buhay, basahin ang Surah Yasin. Kung ikaw ay nawalan ng pag-asa, basahin ang Surah Yasin.
Kung ikaw ay natatakot sa kinabukasan, basahin ang Surah Yasin. At kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, hayaang magsalita sa iyo ang mga talata nito. Ang Quran ay hindi lamang aklat na binabasa, ito ay liwanag na nagpapagaling ng puso. Inspirational quotes. Ang Surah Yasin ay paalala na kahit patay ang lupa, kaya itong buhayin ni Allah, ganon din ang pusong matagal nang nalayo sa Kanya. Kapag ang mundo ay nagsasabing huli na ang lahat, ang Quran ay nagsasabing ang awa ni Allah ay laging bukas. Ang tunay na himala ng Surah Yasin ay hindi lamang nasa mga salitang binibigkas, kundi sa pusong binabago nito. Mga kapatid na Muslim at mga kaibigang non-Muslim, maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay mas lalo nating naunawaan ang kasaysayan, kahalagahan, at nakatagong lihim ng Surah Yasin, ng sura na tinawag na puso ng Quran, ang sura na nagpapaalala ng awa ni Allah, ng muling pagkabuhay, at ng pag-asa para sa bawat kaluluwa. Ako muli si Be Inspired. Huwag kalimutang mag-follow, like, at share upang makatanggap ng mga pinakabagong Islamic teachings at lectures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah through joy